Naisip ko na gumawa ng accessory gawa sa shell at ang gagamitin kong paggawa ay yung aking mini drill. Kaya pumunta kami ng aking anak, yung panganay ko po. Pumunta kami sa dagat at namulot kami ng mga shells. At madami naman ang aming nakuha. At meron din ako nakuha ng red jasper na bato. Sandali lang kami yan sa dagat kasi sabi ko ay gagawa ako kaagad. At pagdating sa bahay ay kaagad ko naman na ginawa yung aking nasa plano ko na paggawa ng mga accessory kagaya ng kwintas or bracelet na gawa sa shell. Ito na yung mga pinulot namin na shell ng aking anak. Kasama ko yung anak ko pag pulot ng mga shell. So gagawa ako ng kwintas gawa sa shell gamit itong aking mini drill. Kasi tinesting ko kanina, kaya naman niyang butasin or makagawa ng ng kwintas. So let's try. Pero pagdating po dito sa bahay, nagbago yung aking plano na imbis na bracelets ang aking gagawin ay naging necklace na lang. Kasi may nakita ko itong shell na ito na pwedeng gawing kwintas. So nag-download ako ng design at ginaya ko, nilagay ko ito dito sa drawing ko sa shell at sinimulan kong gawin gamit ang aking mini drill. Ang una kong ginamit ay yung matulis na bala dito sa aking mini drill. Subalit medyo nahirapan ako, tapos naalala ko na meron palang parang cutting disc na kasama na maliit, yung dumating kahapon na aking gamit sa mga dito sa bala dito sa aking mini drill. Yung mga kasama nito ay pang-ukit, tapos ito ay nag-iisa lang na parang cutting disc na napakaliit lang. Nung tinisting ko, mas maganda pala siya gamitin, kaya medyo napabilis yung aking ginagawa. Hanggang sa matapos, yan po yung aking ginamit na pagkakat dito sa shell na ito. Para sa akin, napakalaki ng pakinabang ng mini drill na ito kasi napakahilig ko po sa art. Hindi lang po sa painting, hindi lang sa gamit ay pintura na art, kundi kahit ganito, yung mga parang sculpture at kung ano-ano pang basta may kinalaman sa art, ay hilig ko po yan. Dati meron na po akong ganitong mini drill, subalit talagang ito ay mini dahil napakaliit po talaga. Kaya pinangarap ko na magkaroon ng ganitong medyo malaki-laking drill at nakita ko, napansin ko na mura na siya kasi noong mga nakaraan ay mahigit 1,000 pa siya ang ano niya sa Lazada, at nung makita ko ay mahigit 400 na lamang, 500 pala, ay nag-order na ako. Sabi ko bahala na akong saan ako kukuha ng pambayad, basta ito ay makuha ko na para magamit ko sa aking mga naiisip na art na aking gagawin. At hindi ako nagkamali, napakaganda nga nitong mini drill na ito. Pero meron pang mas maganda, yung tinatawag na Dremel. Yun po yung brand ng pinakamaganda na mini drill. Yun po yung ginagamit ng iba. Subalit yun po ay dahil siya ay original, siya po ay may kamahalan. So nagtsatsaga na lang muna ako sa ganito, at pagka meron na akong budget, saka na ako order ng ganoon. Subalit ito naman ay maganda yung ano niya, maganda yung dinamo niya, talagang malakas din. Kaya yun, nakagawa ako ng isang kwintas na parang ano siya, sharp ang itsura niyan.
Meron pa sana yung mga design dyan sa kanyang katawan. Ngunit hindi ko na inilagay kasi parang siya, tattoo yung dating doon sa pinagkunan ko. Pero hindi ang kinuha ko lang yung hugis niya. Tapos binutasan ko. Tapos nilinis ko yung mga gilid niya, yung mga sharp edges niya. Inalis ko. Kasi nga kwintas baka kung mahigaan, makakasugat. So inalis ko yung mga sharp edges niya dyan. Tapos gumawa pa ako ng apat na maliit na na shell na rectangle at binutasan ko din at isinabay ko dito sa pintas na ito. At tapos sabi nung bunso kong anak, buwan ko din siya at ang gusto niya ay heart. Tuwang-tuwa yung aking anak dahil gagawa ko siya ng ganito na kwintas na shell at ang hugis naman daw ay heart. Kasi gusto niya talaga yung heart. At yung nabanggit ko naman na bato na red jasper ay may plano din ako doon kasi yun po ay isa sa mga gemstone. Maganda din pong gawing kwintas yung mga yon. Kaya lang wala pa akong ganong idea kung paano gagawin. Pero nung mga nakaraan ay nanonood ako ng mga video sa YouTube at nung may nakita ako sa eyewitness kay Ato Maraulio na isang Pilipino na gumagawa ng mga gemstones. At lagi ko siyang pinapanood kung paano niya ginagawa. Sige po mga kapinta, hanggang dito na lamang po.